Alas 4:38 ng madaling araw, ika-20 ng Disyembre, taong 2025, sa baybayin ng Sevastopol, 15 Ukrainian Lu-3M MUA VVS ang binasag ang katahimikan ng gabi. Kumaripas ang mga ito sa bilis na lampas 280 mile per hour, habang tinatahak ang baybayin sa taas na 165 feet lamang. Ginamit ng mga drone ang bawat maliit na puwang sa coastal radar network ng Russia ng may surgical precision. Ang kanilang target ay ang Belbek Air Base, kung saan naroon ang 2 Russian Air Force Su, 27 flanker fighters. 3 araw pa lang ang nakalilipas. Ang mga eroplanong ito ang nagsagawa ng airstrike sa isang residential area sa Mykolaiv na pumatay sa mahigit 300 sibilyan. Ngayon, ang 2 jet na ito ay kakatapos lang sa pre-strike preparations para sa isa na namang misyon. Bawat eroplano ay armado ng 2 KH-29T air-to-surface missiles na may 705 libra na penetrating warheads. Mayroon din silang 2 RBK-500 SPBE cluster munitions na may dalang sensor-fused anti-armor submunitions. Akala ng mga flight crew ay isang routine mission lang ang kanilang gagawin. Hindi nila alam na ang gabing ito na ang magiging huli nila. Sa loob ng ilang minuto, tuturuan ng UAV formation ng Ukraine ang isa sa mga pinaka-elite na air defense system ng Russia ng $1.5 bilyong na leksyon. 1 oras bago ang pag-atake, sa loob ng isang underground command facility sa rehiyon ng Dnipro, isang joint SBU-HUR Special Command Cell ang nag-activate ng Operation Dual Sun. Ito ay isang malakihang counter-strike na inihanda sa loob ng 72 oras. 3 attack UAV clusters na may kabuuang 15 Leopard-3M drones ang inihanda sa full readiness. Ang Northern Cluster ay binubuo ng 6 na UAV na tumatahak sa Lyman-Melitopol axis, dumaan sa mabababang lupain sa silangan ng Krimsk. Dito ay madalas na may gaps o butas ang radar coverage ng Russia base sa mga nakaraang strike. Ang Central Cluster ay may 5 UAV na inilunsad mula sa Kropivnitsky. Ginamit nila ang isang radio frequency corridor na nagkaroon ng disruption malapit sa Novakakhovka para makapasok patungong Crimea. Ang Western Cluster naman ay may 4 na UAV na bumabagtas sa baybayin ng Kherson. Nanatili sila sa taas na mababa sa 165 feet above sea level para tuluyang iwasan ang Podsolnok coastal radar. Bawat Lu-3M ay may dalang 33 hanggang 44 na libra ng shaped explosive charge. Kasama nito ang isang AI integrated optical guidance system na kayang kumilala ng target ng mag-isa sa gabi o sa gitna ng matinding electronic jamming. 3 minuto matapos ilunsad, ang lahat ng 3 clusters ay umalis sa kanilang mga mobile platform. Bumilis sila hanggang 270 mile per hour papalapit sa Crimean airspace mula sa 3 magkakaibang direksyon. Ang northern route ang pinakamapanganib dahil punong-puno ito ng Tor M2 medium range air defense systems at Padlet K1 radars. Gayunpaman, ang malalalim na lambak sa silangan ng Krimsk ay nagbigay daan sa mga UAV na lumipad sa pabago-bagong altitude. Gumamit sila ng digital terrain mapping algorithms para magtago sa loob ng mga shallow valleys. Kada 15 hanggang 20 segundo, inaayos ng AI ang altitude para manatiling mababa ang radar detection. Isang lead UAV ang sadyang naglabas ng peking radar responses para linlangin ang coordination radar malapit sa Jankoy. Ang central route naman, bagaman mas maikli, ay may mas mataas na risk na madetect dahil sa 1L122, 10E phased array radar sa kahabaan ng Henichesk Army axis. Para labanan ito, 2 UAV ang may dalang active suppression pulse modules para sa directional jamming sa Kuband. Ang western route ang nagbigay ng pinakamalaking bentahe. Karamihan sa mga Podsolnok coastal radars ay nakakalibrate para sa malalaking target tulad ng warships at hindi para sa mga UAV na kasing laki lang ng Seagull. Sa taas na 131 hanggang 148 feet lang sa ibabaw ng dagat, ang mga drone ay patuloy na nag-a-adjust para iwasan ang battalion level radar stations. Dahil sa manipis na coastal fog at refleksyon ng dagat, ang kanilang infrared signatures ay halos hindi makita. Ang detection range ay bumaba sa kulang 4.3 miles. Nahuli na para sa anumang surface-to-air missile interception nang ang LET-3M formation ay nasa loob na ng 9 na milya mula sa Belbek. Nagsimula nang makakita ng signal anomaly sa mga Russian radar station. Ngunit hindi ito ang totoong mga attack drones. Ang mga ito ay deco UAVs na mas mataas ang lipad para sadyang magpakita sa radar bilang isang conventional attack formation. Ang layunin nito ay simple,
Linlangin ang Russian air defenses at papaniwalain ang Belbek Command na ito ang pangunahing banta. Agad ang naging resulta. Isang Panjshir S1 battery malapit sa hangar number 3 ay inutusang lumipat sa Hilaga. Doon nagkaroon ng 6 na minutong defensive gap. Eksakto sa kinalkula ng mga Ukrainian planners. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng 15 AI-guided UAVs ay nag-converge mula sa 3 direksyon. Wala pang 5.6 miles mula sa Belbek. May mas mababa sa 20 segundo na lang ang Russian warning systems para mag-react. Base sa telemetry mula sa Beaver Recon Forward Sensor Group, ibinigay ng SBU Command Cell ang huling utos. Lahat ng L-83M UAVs pumasok sa attack mode. Pinuto lang lahat ng guidance links at command signals. Ang AI optical navigation algorithm na ang pumalit sa control. Bawat drone ay independently na kumilala sa terrain, mga gusali, thermal signatures at optical markers para ilak ang kanilang target. Ang bilis ay umabot sa 217 mile per hour at ang pag-atake ay sabay-sabay mula sa 3 axis sa loob ng 7 segundo. Mula sa timog, ang central cluster ng 5 UAV ay sumalpok sa outer defense ring ng Belbek. Isang 1L125 phase array radar ang nakakita sa kanila. Ngunit huli na ang lahat dahil sa liit ng kanilang radar signature. Nasa loob na sila ng lethal range bago pa man makapagsagawa ng accurate tracking ang Russia. 2 Tor M2 batteries ang nagpakawala ng siyam na 9M331 missiles. 3 UAV sa kanang bahagi ang nawasak sa ere at ang mga labi nito ay nagkalat sa runway. Ngunit ang 2 natitira ay nagpatuloy sa bilis na lampas 1.98 mile per hour. Nag-activate sila ng terminal evasive mode na binabago ang direksyon kada 1.2 seconds para makalusot sa mga depensa. Kasabay nito mula sa southwest, ang pangalawang grupo ng UAV ay lumampas sa Inkerman Cliffs. Nakita ng Padlet K1 radar ang banta at naglabas ng alerto. Ngunit hindi ito makita ng mata ng mga ground crew. Ang narinig na lang nila ay ang nakabiting hiyaw ng makina nito sa itaas. Mula sa Hilaga, ang natitirang 6 na LET-3M ay tumawid sa Highway M17 habang nagpapaputok na ang Russian air defenses. Isang 1L122E radar malapit sa Versailles ang nakakita ng kakaibang ultra-low altitude movement. Sa loob ng 5 segundo, 3 Panjshir S1 batteries ang nagpakawala ng 30mm cannon fire at 57 E6E missiles. Naliwanagan ng hilagang langit sa tindi ng putukan habang gumagawa ng wall of fire ang Russia. 3 lang sa 6 na UAV ang tinamaan at bumagsak sa M17 corridor. Ang 3 natitira ay nakaligtas. Bumilis ng higit sa 2.20 mile per hour at dumiretso sa kill zone. Ang lead drone ay biglang tumaas sa 262 feet para makuha ang atensyon ng radar locks ng Panjshir. Habang nakatuon ang depensa sa tumaas na drone, ang 2 pang drone ay mabilis na lumiko sa kanan at bumaba ang altitude. Sumugod ang mga ito patungo sa hangar number 3 mula sa northwest. Dumaan sa gap na iniwan ng lumipat na battery. Sa loob ng hangar, ang 2 Su-27 ay kasalukuyang sumasailalim sa final fueling at systems checks. Ang mga piloto at navigator ay nasa loob na ng cockpit at naghihintay na lang na magtaksi. Ang unang dive ay tumama sa kanang bahagi ng Su-27. Nakalak ang AI sensor sa cockpit outline at sa AL-21F engine nito. Winasak ng pagsabog ang eroplano at sumabog din ang main fuel tank nito. Sa loob ng 2 segundo, nagliyab ang mga ground equipment sa paligid. Kinumpirma ng UAV camera ang profile ng Su-27 bago nag-detonate ang warhead sa contact. Napakalakas ng apoy na lumabas. Sa footage ng pangatlong UAV, makikitang durog ang nguso ng eroplano at nilalamo ng apoy ang kalahati ng katawan nito. Sinundan ito ng pangalawang pagsabog makalipas ang 1 minuto nang sumabog ang auxiliary fuel compartment. 1 segundo matapos iyon, ang pangalawang UAV ay sumalpok naman sa natitirang Su-27. Tumama ang pagsabog sa wing root nito, na bagaman hindi agad nagliyab ang gasolina, ay nagpaguho naman sa main landing gear at sumira sa navigation system. Nagdulot ito ng resonance effect na nagpaapoy sa mga fuel drum sa storage bay na lumikha ng isang high pressure fireball. Sa parehong sandali, ang pangatlong UAV ay biglang lumiko at tumama sa fire control radar station sa likod ng command building. Nawalan ng koneksyon ng Air Defense Coordination Center ng Belbek sa loob ng 2.3 seconds. Bumagsak ang buong interception network habang nasusunog ang hangar number 3. Ang fire control system ng Belbek ay tuluyang naparalisa. Ang mga huling UAV ay nag-self-destruct sa mga pre-program na lokasyon
para walang maiwang ebidensya ng kanilang guidance systems. Sa loob ng kulang 70 segundo, winasak ng operasyon ng dalawang Su, 27 fighters at ang mahahalagang command infrastructure. Nag-iwan din ito ng malaking butas sa radar network ng Crimea na hindi agad maaayos. Hindi ito isang ordinaryong UAV strike. Ito ang unang combat deployment ng multi-vector AI optical swarm algorithm ng Ukraine. Pinagsama nito ang paggamit ng decoys at sabay-sabay na pag-atake mula sa tatlong direksyon. Ang bawat UAV ay hindi na lang isang individual na armas, kundi bahagi na ng isang tactical neural network. Ang pag-iwas ng isang drone ay nagbibigay daan para makapag-lock ng target ang isa pa. Ang dalawang nawasak na Su-27 flankers ay bahagi ng Frontline Air Regiment ng Belbek, ang pinaka-strategic na airbase sa Crimea. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 35 hanggang 45 milyong dolyar. Hindi lang pera ang nawala sa Russia. Kinumpirma ng mga observers na ang mga jet na ito ang naglunsad ng KH-29T at KH-25ML missiles sa timog Ukraine noon. Ang pagkawasak nito habang kinakabitan pa lang ng armas ay itinuturing na malaking dagok sa southern airstrike capability ng Russia. Ang mga pagsabog ay nagpaapoy din sa auxiliary fuel storage na tumupok sa mahigit 2,000 galon ng JP-8 fuel. Sira ang buong aviation logistics chain ng base dahil sa pagkasunog ng refueling station. Sa loob ng 2.3 seconds, naputol ang air defense command structure. Ang mga natitirang battery ay bulag na nagpapaputok. Ang 30mm cannon fire ay huli na sa target at ang mga 50.E6E missiles ay nawalan ng lock. Inilarawan ng Russian Air Force ang pinsala bilang pagkawala ng central nervous system. Ibig sabihin, naabot na ng Ukraine ang antas kung saan kaya na nilang lansagin ang mismong command structure, hindi lang ang mga kagamitan. 4 na oras pagkatapos, kumalat ang security footage mula sa loob ng Belbek. Makikita sa video na wasak ang bubong ng hangar number 3 at ang apoy ay umaabot sa 80 talampakan ng taas. Mabilis na kumalat ang footage sa mga Russian Telegram channels. Kinumpirma ng mga OSINT groups at satellite imagery ang lawak ng pinsala. Ang sunog na bakas mula sa hangar hanggang sa taxiway ay tumugma sa blast site. Naglabas naman ng malabong pahayag ang Russian state media na RIA Novosti. Sabi nila, isang UAV strike lang ang nagdulot ng pinsala sa logistics facilities. Ngunit iniulat ng mga residente sa Sebastopol ang makapal na usok hanggang umaga at hindi bababa sa 3 magkakasunod na pagsabog. Napatunayan ng Belbek operation na ang dating hindi mapasok na air defense belt ng Crimea ay maaari nang mabasag. Hindi ito ginawa ng mga long-range missiles, kundi ng mga malapitang AI suicide UAVs. Sa loob ng kulang 70 segundo, na-neutralize ng Ukraine ang mga radar layers, winasak ang mga eroplano at pinadapa ang logistics. Pinaka-importante, napilitan ang Pantsir at TOR systems na lumaban ng bulag dahil sa mga decoy at pagkawala ng coordinated control. Napilitan ng Russia na maglipat ng 3 Pantsir SM battery sa Belbek mula sa Yevpatoria at Saki. Dahil dito, nagkaroon ng mga bagong butas sa depensa sa Western Crimea. Inilarawan ng mga military analysts ang operasyong ito bilang isang turning point. Pinatunayan ito ng AI-guided UAV swarms ay maaari nang pumalit sa cruise missile strikes sa malapitang labanan. Ang Belbek strike noong December 20, 2025 ay isang malinaw na babala. Ang panahon ng traditional air defense ng Russia ay nalalagpasan na ng mga matatalinong suicide UAVs. Kayang-kaya ng mga itong mag-navigate, umiwas at umatake sa mga strategic weaknesses ng mag-isa. Walang mass airstrike, walang kalibro at walang storm shadow na kailangan. Sa pamamagitan lang ng 15 Lot 3M UAVs na gawa sa Ukraine, napasabog ang isang base na dating akala ay hindi matatamaan. Sa unang pagkakataon sa modernong digmaan, ang isang integrated air defense system ay natalo ng isang swarm na hindi kailangan ng external guidance. Sa loob ng Russian command circles, ang pag-atake na ito ay itinahanay sa mga strike sa Engels at Saki. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bilis, presisyon at koordinasyon ay higit sa lahat ng naunang insidente. Ang Belbek ay simula pa lamang ng serye ng mga operasyon para unti-unting lansagin ang strike capability ng Russia mula sa Crimea at tiyak na hindi ito ang huli.